Wala na ang mga paborito niyang unan sa sofa, pati ang pamilyar na amoy ng kape na palagi kong tinitimpla para sa kanya tuwing alas 5 ng umaga. Nang dumagundong ang boses ni Anton mula sa garahe, isang garalgal na atungal ng lalaking nasugatan ng ego dahil nawalan siya ng kontrol sa buhay niya. Nasa loob na ako ng isang grab car. Nakatingin ako sa rearview mirror habang umaarangkada palayo ang sasakyan sa ulan. Bitbit ang 2 maleta at isang kakaibang bigat sa aking dibdib. Kalahating takot, kalahating kalayaan. Para akong nakahinga ng maluwag matapos malunod sa loob ng 8 taong kasal. Hindi ako umalis dahil may iba. Umalis ako dahil sa wakas, pinili ko naman ang sarili ko. Nagsimula ang gumuho ang lahat 3 linggo bago ang araw na iyon. Maagang umuwi si Anton mula sa trabaho niya sa City Hall. Nakaupo ako sa sala ng bahay namin sa Antipolo. Hawak pa rin ang cellphone ko. Pilit pinoproseso. Ang tawag na natanggap ko 10 minuto pa lang ang nakararaan. Na-promote ako, bungad ko nang makita ko siyang pumasok. Tinanggal niya ang kanyang sapatos at inihagis ang mga susi sa ibabaw ng side table nang hindi man lang tumitingin sa akin. "Anong ulam, Maya?" Tanong niya, tila walang narinig. Ino-offer nila sa akin ang posisyon bilang Regional Director para sa buong Asia Pacific. Sa Singapore ang base. Saka pa lang siya lumingon, pero ang ekspresyon niya ay malayo sa inaasahan ko. Walang bakas ng pagmamalaki, walang tuwa, ni katiting na kuryosidad ay wala. "Mabuti naman para sa'yo," matabang niyang sagot, sabay luwag ng kanyang necktie. "Nga pala, may kailangan akong sabihin, importante." Umupo ako sa sofa, kinikilatis ang tono niya. May kung anong lamig na nagpa-alerto sa sistema ko. Tumawag si Mama kanina. Pinalayas sila sa inuupahan nila sa Sampaloc dahil 3 buwan na silang delay sa renta. At si Cheska, natanggal na naman sa BPO na pinapasukan niya. "Dito muna sila titira sa atin." Lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya na parang nagbabalita lang siya na uulan bukas. Walang pag-aalinlangan, walang abiso. "Ano?" Yan lang ang tanging salitang nakawala sa lalamunan ko. Pansamantala lang naman, dugtong niya, bagaman walang kasiguraduhan sa boses niya, hanggang makabangon lang sila. "Anton, narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Na-promote ako. Mas bibigat ang responsibilidad ko. Baka kailanganin ko pang lumipad pa Singapore ng madalas. Tapos ngayon, magdadala ka ng 2 tao sa bahay nang hindi man lang kinakausap. Hindi yan importante ngayon." Putol niya, tumaas ang boses. "Kailangan ako ng nanay ko. Pamilya natin sila. Pamilya mo rin ako, Anton." Nagkibit balikat lang siya. "Iba yon, Maya. Kadugo ko sila at saka wala silang ibang pupuntahan. At hindi mo man lang naisipang itanong sa akin bago ka nagdesisyon? Bahay natin to. Hindi na kailangan ng permiso. Nanay ko at kapatid ko yon." "Ano? Hahayaan kong matulog sa kalsada si Mama?" Utang na loob ko ang buhay ko sa kanya. Tinitigan ko siya. Pilit kinikilala ang lalaking pinakasalan ko 8 taon na ang nakalilipas. Ganito ba talaga siya noon pa man? O sadyang nagbulag-bulagan lang ako dahil sa pagmamahal? Ang promotion ko ay may kasamang malaking increase. Sobrang laki, Anton. Pwede natin silang tulungan financially. Pwede natin silang ihanap ng murang apartment. Tayo ang magbabayad ng advance at deposit. Wala akong pakialam sa promotion mo. Sumabog ang mga salita niya na parang asido. Ang mahalaga, kailangan ng pamilya ko ng bubong. At ikaw bilang asawa, tutulungan mo akong asikasuhin sila. Yan ang mas importante kaysa sa kahit anong posisyon mo sa opisina. Tumalikod siya at naglakad papuntang kusina. Iniwan akong nakatulala. Naiwan akong nakaupo. Mahigpit ang hawak sa sarili kong mga tuhod. Ramdam ang pagkapunit ng isang mahalagang bahagi ng pagkatao ko. Hindi ito ang unang beses na minaliit ni Anton ang karir ko. Bilang operations manager sa isang malaking multinational logistics company, doble ang kinikita ko kumpara sa sahod niya sa gobyerno. Ako ang nagbabayad ng 80% ng mortgage ng bahay namin sa Antipolo. Ako ang nagbabayad ng kuryente, ng internet, ng grocery. Ngunit para sa kanya, ang trabaho ko ay pagko-computer lang. Ang trabaho niya ang marangal
at nagsisilbi sa bayan. Hindi kami sabay kumain ng gabing iyon. Nagpa-deliver siya ng food panda para sa sarili niya at nagkulong sa kwarto para manood ng Netflix. Ako, naiwan sa sala, nakatitig sa laptop ko kung saan nakabukas ang email ng HR. Asterisk, position, Head of APAC Operations. Location, Singapore. Package, triple of current salary, with executive housing and complete relocation. Asterisk, isang pagkakataong babago sa buong buhay ko, at ang sabi ng asawa ko, wala siyang pakialam. 2 araw makalipas, dumating sila. Sinundo sila ni Anton nang hindi nagpapaalam sa akin. Nag-text lang siya. On the way na kami. Nang buksan ko ang pinto, pumasok si Aling Carmina na parang siya ang nagmamay-ari ng buong titulo ng lupa. Maya, tawag niya sa akin ng walang bahid ng ngiti. Kailangan ko yung guest room sa baba para hindi na ako aakyat. Niligpit mo na ba yung mga gamit mo sa office room mo doon? Hindi pa po, ma. Biglaan kasi. Abay, bilisan mo na. At gusto ko nang magpahinga. Ayoko nang makalat. Sa likod niya ay pumasok ang hipag kong si Cheska. Hila-hila ang 2 malalaking maleta. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, sabay ngisi. Thanks sa pag-accommodate, ate. Sabi ni kuya wala naman daw problema sa'yo. Sabi niya yon? Mahinang tanong ko. Sus, lagi ka namang nasa opisina kaya okay lang yan. Sabat ni Aling Carmina habang sinusuri ang mga display sa sala. Hindi ka rin naman nakakapag-asikaso masyado sa bahay dahil puro ka trabaho. Pumasok si Anton bitbit ang mga kahon at ibinagsak sa gitna ng sala. Ma, Cheska, feel at home. Si Maya na ang maghahanda ng merienda. Nakatayo lang ako sa pasilyo. Pinapanood kung paano punuin ng mga taong ito ang bahay na pinaghirapan kong bayaran. Tinatrato ako na parang isang kasambahay na binabayaran ng barya. Dumaan si Anton sa gilid ko. Nang hindi man lang ako tinitingnan, inaalalayan ang kanyang ina, papunta sa kwarto na ginagamit ko bilang home office. Nang gabing iyon, habang nagluluto ako ng sinigang para sa 4 na taong ni hindi man lang nagpasalamat sa akin, kinuha ko ang cellphone ko. Nag-reply ako sa email ng regional VP namin. Asterisk, I accept the offer. When is the earliest I can deploy? Asterisk, ang sagot ay dumating wala pang 1 oras. In 3 weeks. Welcome to the APAC team, Maya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot na unti-unting sumisipsip sa kaluluwa ko. Isang mabagal, nakakalasong bangungot na kumalat sa bawat sulok ng buhay ko. Gabi-gabi akong umaasa na baka bukas makita ni Anton kung gaano ako nahihirapan. Na baka kahit papaano, magpakita ng konting hiya at utang na loob ang nanay at kapatid niya. Pero araw-araw, lumalala ang sitwasyon. 5:30 pa lang ng umaga, nag-iingay na si Aling Carmina sa kusina. Padabog niyang binubuksan ang mga kabinet, hinahampas ang mga kaldero, at binubuhay ang TV sa sala nang nakatodo ang volume habang nanonood ng balita. Nang pakiusapan ko siya ng maayos, na kung pwede ay hinaan ng kaunti dahil nag-overtime ako gabi-gabi at kailangan ko ng tulog. Tiningnan niya ako na parang sinampal ko siya. Aba, Maya, ako na nga itong nagkukusang gumising ng maaga para ipagluto ang anak ko dahil wala kang kwentang asawa na mag-asikaso sa kanya, tapos ako pa ang masama. Bahay na rin ng anak ko to, kung ayaw mo nang maingay. Sa hotel ka matulog. Si Anton na umiinom ng kape sa hapagkainan ay hindi man lang umimik. Nakatingin lang siya sa cellphone niya na parang bingi. Si Cheska naman, tanghali na akong gumising. Babangon siya kapag napasalang na ako sa mga Zoom meetings ko. Maliligo siya ng 1 oras, uubusin ang mainit na tubig sa heater, at buong hapon nahihilata sa sala, naka-shorts na maikli. Ginagamit ang Netflix account ko habang kumakain ng mga snacks na binili ko. Pagsapit ng gabi, aalis siya para makipagkita sa mga kaibigan. Uuwi ng 3:00 ng madaling araw. Nagtatawanan sa labas, at kung minsan, nagpapasok pa ng mga bisita nang walang paalam. Bata pa yung kapatid ko, Maya, katwiran ni Anton nang magreklamo ako. Hayaan mo siyang mag-enjoy. Huwag kang masyadong mahigpit. Pakikisama naman dyan. Unang Sabado nilang kasama namin. Sinubukan kong kausapin si Anton ng masinsinan. Nasa garahe siya, nagpupunas ng sasakyan.
Lumabas ako bitbit ang 2 mug ng kape. Naisip ko, baka dito, malayo sa nanay at kapatid niya, kaya pa naming mag-usap bilang mag-asawa. Anton, kailangan nating mag-usap. Simula ko, naupo sa monoblock chair sa gilid. Hindi to nagwo-work. Sina Mama at Cheska, inaangkin na nila ang buong bahay. Hindi ko magamit ang sarili kong kusina nang hindi pinupuna ni Mama kung paano ako maghiwa ng sibuyas o magsaing. Nagpatuloy lang siya sa pagpupunas ng windshield. Nag-iinarte ka lang. Gusto lang tumulong ni Mama. Tumulong? Tumaas ang boses ko bago ko pa mapigilan. Kahapon, sinigawan niya ako sa harap ng delivery rider dahil mali raw yung binili kong brand ng toyo. Sa sarili kong bahay, Anton. Pinahiya niya ako. Masyado ka kasing sensitive. Sanay lang si Mama sa sarili niyang sistema. Nagtatrabaho rin ako, Anton. Pagsabog ko. Nagtatrabaho ako ng 11, 12 oras araw-araw. Para may ipambayad tayo sa bahay na to. Uuwi akong pagod. Tapos kailangan kong maglaba, maglinis ng kalat nilang lahat, at tiisin ang mga panlalait ng nanay mo. Tapos ikaw, wala kang ginagawa. Wala kang sinasabi. Sa wakas, tiningnan niya ako. At sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na mas masakit pa sa kahit anong mura. Kawalang pakialam. Oh, anong gusto mong gawin ko? Palayasin ko ang sarili kong ina? Sabihin ko sa kanya na hindi siya welcome sa bahay ko? Bahay natin, Anton. Natin. Pinaghirapan natin to. Kumabog ang dibdib ko. Kahit pa ako ang nagbabayad ng halos buong hulugan buwan-buwan, bahay nating 2 to, padabog niyang ibinagsak ang basahan. Ayan na naman tayo. Palagi na lang pera. Pera, pera, pera. Palibhasa mas malaki ang sahod mo sa akin. Palagi mo na lang isinusumbat. Pwede ba? Nakakabawas ng pagkalalaki. Yang ginagawa mo. Hindi pera ang pinag-uusapan natin, Anton. Respeto. Respeto ko bilang asawa mo, ni hindi mo ako tinanong. Ginawa mo akong katulong sa sarili kong bahay. Walang pumipilit sa iyong manatili rito. Malamig niyang sagot. Parang sampal ang mga salitang yon. Kung masyado kang magaling para sa pamilya ko, nandyan ang pinto. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Naiwan akong nakaupo sa garahe. Nanlalamig ang kape ko habang unti-unting pumapatak ang mga luha sa pisngi ko. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng matinding galit, ng kawalang lakas, ng pait sa realidad na nagsayang ako ng 8 taon sa isang lalaking kailanman ay hindi ako nakita bilang kapantay niya. Nang gabing iyon, habang tulog ang lahat, binuksan ko ang laptop ko at nag-search ng mga abogado sa Makati na nag-aayos ng annulment o legal separation. Hindi ako makapaniwalang umabot kami sa ganito. Pero habang nagbabasa ako ng mga proseso paghahati ng ari-arian, psychological incapacity, legal fees, may naramdaman ako na matagal ko nang hindi nararamdaman. Linaw ng isip. Ang 2 linggo ay naging mas malala. Natuklasan ni Aling Carmina ang mga papeles ko sa ibabaw ng dining table kung saan na ako napilitang mag-opisina. Nakita niya ang kontrata para sa Singapore, ang offer sheet, at ang relocation package. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan ang buong pamilya, ay nakumpleto ibinato niya ang bomba. Aba, Maya, aalis ka pala ng bansa? Tanong ni Aling Carmina. Ang boses niya'y nanunuya. Tila nag-aabang ng gulo. Tiningnan ko si Anton. Inaasahan kong magtatanong siya. Mag-aalala. O ipagtatanggol ako. Pero nagpatuloy lang siya sa pagnguya ng ulam niya, nakatitig sa plato. Opo, kalmado kong sagot. In-offer po sa akin yung posisyon sa Singapore. 3 linggo na ang nakakaraan. At kailan mo balak sabihin sa asawa mo? Asik ni Aling Carmina. Alam mo ba na ang mga desisyong ganyan nakakaapekto sa buong pamilya? Nagmamagaling ka na naman. Hindi ko pa po sinasabi kasi. Huminga ako ng malalim kasi hindi pa ako sigurado. Dapat lang na hindi ka sigurado. Sabat ni Cheska habang nag-scroll sa TikTok. Kung aalis ka, paano na si kuya? Paano na tong bahay? Sino mag-aalaga sa amin? Matanda na si Anton. Matigas kong sagot. Kaya niyang alagaan ang sarili niya. Kayo rin. Matatanda na kayo. Tumawa ng pag-ak si Aling Carmina.
Hindi pinalaki ang anak ko para maglaba at magluto. Lalaki yan. Kailangan niya ng asawang mag-aasikaso sa kanya. Kung ayaw mong gawin yan, maraming babae dyan ang papatol kay Anton. Maghihiwalay kayo dahil lang sa ambisyon mo? Nakatitig ako sa asawa ko. Ang lalaking sumumpa sa harap ng altar na mamahalin at rerespetuhin ako patuloy lang na kumakain, ni hindi gumagawa ng ingay para ipagtanggol ako sa sarili niyang ina. Sa Singapore yung trabaho, sabi ko. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, nagtuloy-tuloy na ang mga salita. May kasamang libreng kondo doon at executive package. Malaki ang sahod, Anton. Pwede kang sumama. Pwede tayong magsimula ulit. Bumagsak ang matinding katahimikan. Tumawa si Cheska. Singapore? Anong gagawin ni Kuya doon? Maiiwan siya sa bahay habang ikaw ang nag-opisina? Ang baduy naman nun. Pwede siyang maghanap ng trabaho roon o kaya mag-business. Suhestiyon ko, kahit alam kong sumusuntok ako sa buwan. Kaya kong bayaran ang lahat habang nag-adjust siya. Sa wakas, nagsalita si Anton. Puno ng pait at pag-aalburoto ang boses niya. Hindi ako sasama sa Singapore para lang maging palamunin mo. Hindi ako magiging under sa asawa ko na naghihintay lang sa bahay habang nagpapakabida ka sa kumpanya mo. Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Hinding-hindi mangyayari yan. Kaya ang gusto mo, palampasin ko ang pinakamalaking oportunidad ng buhay ko. Nanginginig ang boses ko. Gusto mong manatili ako dito, sa posisyon na sobra-sobra na sa galing ko, sa bahay na tinatrato ako ng nanay mo na parang basura, at maging alila nyo, para lang maprotektahan niyang ego mo. Obligasyon mo yon. Sigaw ni Aling Carmina, hinampas ang mesa. Nang pakasalan mo ang anak ko, pinakasalan mo rin ang pamilya niya. Ganyan ang kulturang Pilipino. Huwag kang mag-astang banyaga. Pero dahil sadyang makasarili ka, mas mahalaga sa'yo yang pera kaysa sa asawa mo. Tumayo ako. Hindi ko na kayang umupo doon at pakinggan kung paano nila durugin ang lahat ng pangarap ko. Tinanggap ko na ang offer, sabi ko. Ang boses ko'y kalmado, ngunit may dalang yelo. Nag-reply na ako last week. Aalis ako sa Makalawa. Ang katahimikan sa dining room ay nakakabingi. Dinig ko ang pag-andar ng refrigerator at ang malakas na pagtibok ng sarili kong puso. Mabagal na tumayo si Anton. Namumula ang mukha niya sa galit. Namumuo ang ugat sa kanyang leeg. Tinanggap mo nang hindi ako kinokonsulta! Dinala mo ang pamilya mo dito nang hindi ako kinokonsulta. Ganti ko. Ang tapang na naramdaman ko noong gabing iyon ay nakakalasing. Natuto lang ako sa iyo, Anton. Napakasarili mo. Nanduduro niyang sigaw. Paano na kami dito? Paano ang kuryente? Ang hulugan ng bahay? Sinong magbabayad? Ngumiti ako ng mapait. Ang totoong dahilan. May trabaho ka naman sa City Hall, Anton. At nandyan na si Mama at Cheska. Para asikasuhin ka na siyang gusto mo naman talaga, di ba? Sila na lang ang pagbayarin mo. Hindi ka aalis! Sigaw niya. May halong banta na nagpatayo sa balahibo ko. Kapag umalis ka dahil sa pesteng trabaho na yan, huwag ka nang babalik. Tapos na tayo. Tapos na talaga tayo. Sagot ko. Nung narealize ko na mas mababa ang halaga ko sa'yo kaysa sa nanay mo, tumayo rin si Aling Carmina. Nanginginig sa galit ang daliri habang nakaturo sa akin. Kapag hiniwalayan mo ang anak ko, ikakalat ko sa lahat kung anong klaseng babae ka. Sasabihin ko sa lahat ng kamag-anak natin na iniwan mo ang asawa mo dahil mukha kang pera, dahil gahaman ka, dahil baog ka, at walang kwenta. Mamamatay kang mag-isa, Maya. Walang magmamahal sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng mag-isa kaysa mamatay na kasama ang mga taong hindi nakikita ang halaga ko, sagot ko. Tinitigan sila isa-isa. Dumagsa sa akin ang kapatid niyang si Cheska. Ang feeling mo naman. Akala mo magiging masaya ka sa pera mo? Ang trabaho nawawala. Pero ang pamilya? Forever. Hindi ko kayo pamilya. Diin ko. Ang tunay na pamilya. Susuportahan ka sa mga pangarap mo. Kayo? Gusto nyo lang akong nandito para may magbayad ng Meralco, ng Maynilad, ng grocery, ng Shopee mo, Cheska. Wala kayong pakialam sa akin bilang tao. Humakbang si Anton papalapit.
Sa isang iglap, akala ko sasampalin niya ako. Napapikit ako. Pero tumigil siya. Nanginginig ang mga kamao. Sige, umalis ka. Lumayas ka, bulong niya. Pero tandaan mo, ikaw ang sumira sa pamilyang to. Hindi ako ang sumira. Gumising lang ako. Umakyat ako sa taas patungo sa kwarto namin. Hinila ko ang pinakamalaking maleta mula sa ilalim ng kama at nagsimulang mag-impake. Mga damit, sapatos, mahahalagang dokumento. Nanginginig ang mga kamay ko kaya halos hindi ko matiklop ng maayos ang mga blusa ko. Narinig ko ang mga yabag niya sa likuran ko. Si Anton, Maya. Teka, ang boses niya ngayon ay nagbago. May halong pag-aalinlangan. Wag naman ganito. 8 taon tayong kasal. Tinapos mo ang 8 taon na yun nung hindi ka man lang natuwa para sa akin, Anton. Sagot ko, habang sineselyuhan ang mga dokumento sa envelope. Tinapos mo to nung hinayaan mong alipustayin ako ng nanay mo. Tinapos mo to sa bawat pagkakataong pinaramdam mo na ang mga pangarap ko. Ang pagod ko ay walang kwenta kumpara sa pride mo. Asawa mo ako. Dapat nasa likod kita palagi. Nasa likod mo ako ng 8 taon. Sigaw ko, humarap sa kanya. Sino ang nagbayad ng mga utang mo nung natanggal ka sa trabaho noon? Ako. Sino ang nagpakumbaba sa tuwing may reunion dahil minamaliit ka ng mga kamag-anak mo? Ako. Sino ang sumalo ng lahat ng responsibilidad habang ikaw nagiinom kasama ng mga kumpare mo? Ako. Ikaw. Kailan ka ba pumunta sa likod ko para suportahan ako? Hindi siya nakasagot. Walang maibigay na dahilan ng ego niya. Nagpatuloy ako sa pag-iimpake. Nakapag-book na ako ng pansamantalang kondo sa BGC bago ang flight ko pa Singapore. May pera ako. Kaya kong bumili ng mga bagong gamit doon. Talaga bang gagawin mo to? Tanong niya. At sa unang pagkakataon, nakarinig ako ng takot sa boses niya. Sisirain mo ang kasal natin dahil lang sa trabaho? Hindi ko to sinisira dahil sa trabaho. Isinara ko ang zipper ng maleta. Tinatapos ko to dahil matagal na akong burado sa buhay mo. Mag-isa ka sa bansa na hindi mo kilala. Uuwi ka gabi-gabi sa walang laman na bahay. Iyon ba talaga ang gusto mo? Oo, sagot ko. At nagulat ako dahil napagtanto kong totoo iyon. Mas pipiliin ko pang umuwi sa walang taong bahay kaysa umuwi sa bahay na may tao nga. Pakiramdam ko naman, nag-iisa lang din ako. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahabang araw ng buhay ko. Nag-leave na ako sa trabaho. Nagpalipat-lipat si Anton sa pag-ignore sa akin at sa panunumbat. Samantala, nagsimula na si Aling Carmina sa kanyang chismis campaign. Tumatawag siya sa mga tiyahin, mga pinsan, at mga ninong namin sa kasal. Kinalat niya sa buong angkan na isa akong makasariling babae na tinalikuran ang sagradong panata sa asawa dahil sa pera. Walang tigil ang pag-ring ng cellphone ko. Mga tita na hindi ko naman nakakausap. Nagme-message sa messenger. Maya, anak, pag-isipan mo. Ang mag-asawa, hindi naghihiwalay. Ayusin niyo yan. Nakakahiya sa Diyos. Maya, asawa ka, dapat nagpapasensya. Puro sila Diyos at pasensya. Wala ni isa man sa kanila ang nagtanong kung kamusta ba ako. Tanging ang ate kong si Lian, na isang OFW rin sa Dubai at hiniwalayan ang nangangaliwa niyang asawa, ang kumampi sa akin. Umalis ka, Maya, sabi niya sa tawag, matapang ang boses. Ang pagkakamali ko noon, nagtiis ako ng matagal dahil sa hiya sa ibang tao. Hayaan mo silang magchismis. Hindi naman sila ang nagpapakain sa'yo. Gabi bago ang flight ko, naghanda ako ng huling hapunan. Nagluto ako ng kare-kare, ang paborito ni Anton. Ito rin ang niluto ko noong una siyang dumalaw sa bahay namin noon pa. Inilabas ko ang mamahaling mga plato. Unang lumabas si Aling Carmina, tiningnan ng pagkain, at umismid. Akala ko ba nag-iimpake ka na? Nagpapakonsensya ka pa ba, Maya? Hindi ako sumagot. Dumating si Anton at umupo nang hindi ako tinitingnan. Kumain kami sa isang nakakasakal na katahimikan. Hindi ko naubos ang kanin ko. Nakatitig lang ako sa asawa ko. Pinipilit alalahanin kung bakit ko siya minahal ng sobra. Pwede ka pa namang magbago ng isip, biglang sabi ni Aling Carmina.
Tawagan mo ang HR nyo. Sabihin mo, pinipili mo ang asawa mo. Ganyan ang matinong babae. May ticket na po ako. Sagot ko. 10:00 ng umaga ang flight ko. E di ipa-cancel mo. Giit niya. Isipin mo si Anton, kung may utang na loob ka man lang. Wala po akong utang na loob sa inyo. Malamig kong putol. At 8 taon kong inisip si Anton. Siguro naman po, oras na para isipin ko ang sarili ko. Ang damot mo talaga, singit ni Cheska. Tumayo ako mula sa mesa. Baka nga madamot ako. O baka naman napagod na lang akong maging gatasan at alila. Iniwan ko ang plato ko at umakyat sa kwarto. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nakatitig lang ako sa kisame, nakikinig sa mga hilik ni Anton sa tabi ko sa huling pagkakataon. Bahagi ng puso ko, umaasa na yayakapin niya ako, sasabihing sasama siya o hihingi ng tawad. Pero hindi niya ginawa. 5:00 ng umaga, bumangon ako. Naligo, nagbihis ng komportabling damit para sa biyahe, at ibinaba ang maleta ko. Ayoko sana ng eksena, pero gising si Aling Carmina. Nakaupo sa sala. Nagkakape. Aalis ka talaga, sabi niya. May halong pagkadismaya na hindi umubra ang mga pananakot niya. Sisirain mo ang buhay mo. Karmahin ka sana. Buhay ko to, ma, sagot ko. At least kung masira man, ako ang may gawa, hindi dahil hinayaan ko kayong sirain ito. Makakahanap si Anton ng mas higit sa'yo. Yung tunay na asawa. Sana nga po, totoo kong sagot. Sana makahanap siya ng taong kayang tiisin ang pagiging makasarili niya at ang pagiging mapang-abuso ninyo. Ako kasi, hindi ko na kaya. Nang dumating ang Grab, tinulungan ako ng driver na isakay ang maleta. Sumakay ako sa likod at tiningnan ang bahay namin, ang bahay ko sa huling pagkakataon. Sa NAIA Terminal 3 po, ma'am? Tanong ng driver. Opo, sa Terminal 3. Habang umaarangkada kami sa Marcos Highway patungong C5, umiyak ako. Hindi para kay Anton, kundi para sa nakaraang 8 taon ko, para sa batang Maya na nag-akalang ang pag-ibig ay sapat na para baguhin ang isang tao, pero pagkatapos ng pag-iyak, dumating ang ginhawa. Para akong nakalanghap ng preskong hangin. Nagring ang phone ko, si Anton. Hindi ko sinagot. Nagring uli. Tapos may sunod-sunod na text. Maya, bumalik ka rito. Mag-uusap tayo. Paano yung kuryente? Wala kaming pambayad sa Meralco next week. Wala kang kwentang asawa. Blinok ko ang number niya. Pinatay ko ang cellphone ko. Pagdating ko sa airport, nag-check-in ako. Dumiretso sa departure gate. Binuksan ko ang email ko. May message mula sa bago kong boss. Asterisk, safe flight, Maya. See you in the Singapore office on Monday. Asterisk. Ngumiti ako. Isang maliit, basag, ngunit totoong ngiti. Pagtawag sa flight ko, naglakad ako papunta sa eroplano at hindi na lumingon pa. Ang kondo na ibinigay sa akin ng kumpanya sa Singapore ay nasa 15th floor sa Tanjong Pagar. Maliit pero moderno. Pinalilibutan ng mga nagtataasang gusali ng salamin at bakal. Walang sari-sari store, walang tahol ng aso, walang tsismisan sa kanto. Napakalamig ng paligid. Unang gabi ko doon, natulog ako sa lapag dahil bukas pa i-deliver ang kama ko. Ginamit ko ang coat ko bilang kumot at maleta bilang unan. Tiningnan ko ang maputing kisame. Nakikinig sa ingay ng bagong mundo ko, mga boses na nagsasalita ng Singlish sa pasilyo, mga busina ng sasakyan na napakalayo. Sobrang lungkot. Umiyak ako ng gabing iyon. Umiyak ako hanggang sa sumakit ang lalamunan ko at mamaga ang mga mata ko. Umiyak ako para sa pamilyang hindi ko nabuo, sa mga pangarap na naudlot at sa katotohanang nag-iisa na ako sa isang banyagang lupa. Pero nang sumikat ang araw, pumasok ang liwanag mula sa bintanang walang kurtina. Bumangon ako. Masakit ang katawan. Ngunit ramdam ang isang malakas na boltahe ng determinasyon. Inabot ako ng 35 years bago ako nakarating dito. Pinili ko sa wakas ang sarili ko at hindi ko ito sasayangin. Ang mga unang linggo sa opisina ay nakakalula. Hawak ko ang buong APAC operations. Karamihan sa team ko ay mga Chinese, Indian, at ilang expat mula Australia. Lahat sila ay nakatingin sa akin, pilit sinusuri
kung karapat-dapat ba ang isang Filipina sa posisyon. Kailangan kong patunayan ang sarili ko. Pumasok ako araw-araw ng alas 8 at umuuwi ng alas 9 ng gabi. Sinuri ko ang mga reports, nireorganize ang supply chain natin, at kinausap isa-isa ang mga managers ko. Sa trabaho, ang galing at husay ko ay nirerespeto, isang malaking kabaligtaran sa pagtrato sa akin sa bahay sa Pilipinas. Pero ang mga gabi ay nanatiling mabigat. Umuuwi ako sa kondo, bumibili ng Hainanese chicken rice sa hawker center at kumakain ng mag-isa habang nanonood ng Netflix para lang may ingay. Panay pa rin ang text ng kapatid kong si Lian tungkol sa mga chismis sa Pilipinas. Maya, nagkakagulo raw sa Antipolo, kwento ni Lian isang gabi. Pumunta raw yung bangko, nagpapadala ng notice kasi hindi nahuhulugan ni Anton yung bahay. Ipinagkakalat ni Aling Carmina sa mga kapitbahay na iniwan mo raw sila kaya sila naghihirap. Pabayaan mo sila, ate. Sagot ko habang nakatingin sa view ng Marina Bay. May sweldo si Anton at dalawa silang nasa bahay na pwedeng magtrabaho. Problema na nila yan. Oo nga pala, blinak ako ni Cheska sa Facebook. Pero nabalitaan ko nakipag-away daw si Aling Carmina kay Anton. Nagkakasumbatan daw kasi wala nang nagpapalamon sa kanila. Ay, ewan ko sa kanila. Kamusta ka dyan? Okay naman ako, ate. Lumalaban. At totoo iyon. Araw-araw, medyo nababawasan ang sakit. Dumaan ang 6 na buwan. Nakapagpadala ako ng mga papeles sa Pilipinas sa tulong ng isang kilalang law firm sa Makati para i-file ang annulment of marriage namin ni Anton. Psychological incapacity ang ginamit na ground. Matagal ang proseso sa Pilipinas at napakamahal, pero kaya ko itong bayaran. Gusto ko nang maputol ang lahat ng legal na ugnayan namin, kasama sa settlement na inalok ko. Ibebenta ang bahay, babawiin ko ang nilabas kong puhunan, siyang 2%, at sa kanya na ang matitira. Nang matanggap ni Anton ang mga papeles, nagwala siya. Nag-email siya sa akin ng mga panunumpa, tinatawag akong demonyo, na hindi raw niya pipirmahan. Binaliwala ko ito, alam ng abogado ko ang gagawin. Unti-unti kong binuo ang sarili ko. Inayos ko ang kondo ko. Bumili ako ng mga halaman, naglagay ng mga painting, bumili ng mamahaling kape at espresso machine. Sinimulan ko uling magluto hindi dahil obligado ako, kundi dahil gusto ko. Nag-explore ako sa Singapore tuwing weekend. Naglakad sa Botanic Gardens, nagbasa ng libro sa Tiong Bahru, nakipagkilala sa mga kapwa ko professional na Pilipina. May nakilala akong isang grupo ng mga Filipina expats, mga matatapang na babae. May mga hiwalay sa asawa, may mga single by choice. Nagkikita kami buwan-buwan para mag-wine at mag-catch up. Sa kanila ko naramdaman na hindi pala ako nag-iisa, na ang pagiging ambisyosang babae ay hindi isang sumpa, kundi isang superpower. Lumipas ang unang taon, pagkatapos ay ang ikalawa. Naging vice president ako ng buong global operations ng kumpanya namin. Mas dumalas ang lipad ko sa Tokyo, Sydney, at Europe. Bumili ako ng sarili kong condo unit sa BGC bilang investment, habang nananatiling nakabase sa Singapore. Binuo ko ang sarili kong pangalan, at sa proseso, natutunan kong yakapin ang katahimikan ng pag-iisa. Natutunan kong maging masaya kahit walang lalaking pumupuri sa akin. 3 taon at kalahati matapos ko siyang iwan. Araw ng Martes, nasa opisina ako. Nag-aayos ng reports nang tumawag si Ate Lian. May kakaiba sa tono niya. Maya, ikinasal na si Anton. Napatigil ako sa pag-type. Inantay kong kumabog ang dibdib ko. Inantay kong maramdaman ang selos o galit. Pero wala. Parang hangin lang na dumaan. Kailan? Last month lang. Civil wedding. Nakita ko sa Facebook ng pinsan natin. Isang babae na taga City Hall din. Joy yata ang pangalan. Bata pa, mga 25 years old siguro. Mukhang inosente, tahimik, mabuti naman. Totoong sabi ko. Sana maging masaya siya. Nakatira pa rin daw sina Aling Carmina at Cheska sa bahay ninyo. Yung bahay na nabili ni Anton gamit yung share niya mula nung binenta niyo yung bahay sa Antipolo. Isipin mo, kasama pa rin ng bagong asawa ang nanay at kapatid ni Anton. Isang mabilis na kurot ng awa para sa bagong babae. Ang naramdaman ko, na-imagine ko na naman ang eksena
Isa pang babaeng Pilipina na gagawing alila o obligahing makisama, aabusuhin ng manugang habang nakatingin lang si Anton. Sana alam ng Joy na yan ang pinasok niya. Buntong hininga ko. Bahala na sila doon, Maya. Ang importante, wala ka na doon. Tama siya, wala na ako doon. Nang gabing iyon, nagsalin ako ng isang basong wine, tumayo sa balkonahe ng kondo ko at tiningnan ang nagkikislapang ilaw ng Singapore skyline. Masaya ba ako? Oo, hindi ito ang fairy tale na itinuro sa atin nung bata tayo. Walang Prince Charming, walang happily ever after na may kasamang malaking pamilya. Pero mayroon akong kapayapaan. Payapa ang isip ko, malaya ako, at ang tagumpay ko ay hindi ko utang kaninuman. Isang linggo makalipas, habang nasa taxi ako pauwi mula sa isang business dinner, nag-vibrate ang cellphone ko. May nag-message request sa Instagram ko mula sa isang pamilyar na pangalan, Joy Manalastas. Ang bagong asawa ni Anton. Kumunot ang noo ko. Binuksan ko ang message. Miss Maya, hello po. Pasensya na po kung ang kapal ng mukha kong mag-message sa inyo. Alam ko po na hindi tayo magkakilala, pero wala na po kasi akong mapagtanungan. Nakatira po sa amin ngayon si Mama Carmina at Cheska. Sabi po ni Anton. Pansamantala lang, pero halos 1 taon na po sila. Nagtatrabaho po ako sa LGU, pero ang ATM ko, kinuha po ni Mama Carmina para raw siya na mag-budget sa bahay. Si Cheska naman po, umutang sa OLA, online lending app, gamit ang pangalan ko. At ngayon po ako ang hinaharas ng mga kolektor. Tuwing kinakausap ko si Anton, nagagalit po siya. Sinasabihan niya akong walang kwentang asawa at walang utang na loob sa pamilya niya. Binubugbog niya po ako sa salita. Miss Maya, ganito rin po ba ang ginawa nila sa inyo noon? Paano po kayo nakatakas? Gustong-gusto ko na pong umuwi sa probinsya namin pero tinatakot po ako ni Anton na idedemanda niya ako. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses. Nanikip ang dibdib ko. Halo-halong emosyon awa para sa batang babaeng ito. Kumpirmasyon na hindi ako baliw noong nagreklamo ako. At malalim na pandidiri kay Anton at sa pamilya niya. Hindi sila nagbago. Nakahanap lang sila ng bagong biktima na mas bata. Mas madaling takutin. Inisip kong isin lang. Inisip kong ikwento lahat ng dinanas ko. Pero naisip ko, walang makakaligtas kay Joy kundi ang sarili niya. Hindi ako superhero na pwedeng sumagip sa kanya, pero pwede ko siyang bigyan ng lakas ng loob na sabihing hindi siya nag-iisa. Nag-type ako ng reply, Hi Joy. Oo, ganyan din ang ginawa nila sa akin. Ginawa nila akong bangko at katulong. Walang magbabago sa kanila, Joy. Huwag mong asahan na ipagtatanggol ka ni Anton kasi palagi niyang pipiliin ang ego niya at ang nanay niya. Hindi ko pwedeng diktahan ang desisyon mo, pero sasabihin ko sa'yo kung ano ang ginawa ko. Umalis ako. Ipinablatter ko ang mga pananakot, kinuha ko ang mga gamit ko, at umalis ako ng walang lilingunan. Karapatan mong maging masaya, Joy. Karapatan mong hindi mabuhay sa takot at panggagamit. Tumakbo ka na habang maaga pa. Kung kailangan mo ng pangalan ng magaling na abogado sa Pilipinas, ibibigay ko sa'yo. Pinindot ko ang send. Ibinulsa ko ang cellphone ko nang huminto ang taxi sa tapat ng building ko. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Pumasok ako sa lobby, ngumiti sa guard na bumati sa akin ng, Good evening, Miss Maya, at sumakay sa elevator. Nang buksan ko ang pinto ng kondo ko, sinalubong ako ng tahimik at malinis na espasyo. Tinanggal ko ang heels ko. Pinatugtog ko ang paborito kong Spotify playlist, mga kantang ayaw na ayaw marinig ni Anton noon. Kumuha ako ng malamig na tubig sa ref. Bukas, panibagong araw na naman ng matinding trabaho. Maraming problema sa opisina, maraming desisyon na kailangang gawin. Pero lahat ng iyon, buong puso kong haharapin dahil ang buhay na ito, ang mga problema na ito, ang kalayaan na ito, ako ang pumili. Hindi na ako nakakulong sa anino ng mga taong pilit akong nililiitan para lang maging malaki sila. Humiga ako sa malambot kong kama, ipinikit ang aking mga mata, at sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, nakatulog ako ng may ngiti sa aking mga labi. Wala sa tabi ng isang asawa, wala sa loob ng isang inaasahang pamilya, kundi nasa loob ng buhay
na tunay kong pagmamayari. Nakauwi na ako at nasa sarili ko pala ang tahanan ko.